nagbibiyahe ko pumunta doon eh. Dito kayo sa may Sengkang dati talaga? Hindi, sa Punggol talaga. Ay, Punggol kayo talaga. Eh, may pupunta ko lang yung angko doon kasi nga doon, may ano nga doon, tawag dito. Doon kami mag-dinner. Inauna na doon yung amo ko. Sabi niya, sumunod ka na lang ha. So, ayun, nagbibiyahe na. Nagbibiyahe ako mag-isa. So, enjoy ko naman kahit na nagkandaligo dito ako. Wala sila. Walang sakit sa ulo. Ewan ko na lang, baka maligo pa ako dito. 161 Woodlands na po. Basta sa interchange ka na bababa, hindi ka na maliligaw niyan. Yun lang kung magbabas ka pa. Ako kasi mag-MRT na ako doon. Talagang expressway nga dito. Dito kami dumadaan ng amo ko pag punta kami na rin. Pero at least yung yung pastito hindi galing mabilis. Tsaka iisang lane lang talaga. Hindi ka tulad yun sa Pilipinas na parang palay-gutan yung mga bus. Ano, sige, ganda. Lipad-lipad ka na sa upuan. Pati ko, lilipad na sa upuan. Diba, minsan pag may lubang, ay syempre, babak yun. Pati yung puwet mo aangat na. Bumper to bumper na rin to. Mapapataro na rin. Nagbabounce ka na din sa may upuan. Dito kasi may limit. Oo, tsaka may ano naman sila dito. Kumbaga may aral talaga yung mga bus driver na Hindi ka pero basta talaga sila yung parang hindi ka basta-basta mag-ano dito. Hindi ka sa Pilipinas na basta may lisensya ka lang, pwede na eh. Mag-over speed ka dito kasi ano, ihabol na sa'yo police. Oo. Totoo yan, tsaka nakamonitor yan. Ano dito eh. Ang tawag dito yung police camera. Huwag ka lang mag-over speed dito. Hindi ka tulad dun sa Pilipinas talaga eh. Walang police. Yung model. Police mo, sarili mo to. Kahit wala kang kasalanan niya, makukulong ka eh. Kaya huwag kayong magtaka. Tagal ka na dito? 14 years na. Eh ngayon lang ako napunta dito sa Sengkang. Pauwi na nga rin ako. Hinintay ko na lang yung ticket. Hindi ko pa alam. Ang sabi ng amo ko nung October pa sana. Eh hanggang ngayon wala pang ticket. Ilan taon ka na sa amo mo? 14. Iisang amo, oo. Hindi mo na nakakaaga. Ano, 14 at saka 12 na. Dalawang lalaki. So, yung bata, nung dumating ka, baby pa lang. 5 days pa lang siya. Nasa agency ako nung nanganak ng amo ko, kaya nag-stay ako sa agency ng 2 linggo. Kasi yung amo ko, siya ang amo ko, yung nanganak. Hindi naman ako may labas nung amo ko, yung lalaki, kasi hindi naman siyang pangalan ng aking kontrata. Yung nanganak. Kaya nag-stay muna ako sa agency ko noon. Nung lumabas na ng hospital, dinaanan na ako. Gusto yung amo ko ngayon eh. Sana mag-ano na, mag-uwi na. Nung sinabihan na ako na uwi na ako ng October, nag-try ako na maghanap ng ibang amo. Eh kaso ayaw na nila ako kasi may edad na. Magpi-55 na kasi ako tong June. Yan yung problema dito. Yan ang problema dito kasi pag may edad ka na, malabo na makakakuha ng amo. Kaya kaya tawag dito. Kasi sa amo pa lang ako
So 32 ako ngayon. So bago mag-35, kailangan makalis na ako sa amo ko. Kasi pag naka 35 ka na, ano ka na eh, tawag dito, mahirap ka na mag-apply sa ibang lugar, sa ibang bansa. Oo. So hinahabol ko yun. Mahal ko yun. Ayun, kumbaga, mahal naman natin yung trabaho natin. Ang problema nga lang talaga, may limit. May limit dito kasi. Yung hindi ka tulad na sa, di ba, trabaho ka sa fast food, ganyan. Mm. Kasi dito, pag pumasok kang katulong forever na. At saka tawag dito, pag ka dito, nagtrabaho ka at may edad ka, so pinigyan na naayawa ka na din. Kasi nga, syempre, andyan na ipapakot na yung mga hospital. Yung amo ko, gusto niya akong kunin hanggang sa mag-retired ako daw dito, hanggang sa mag-60 ako. Kaso lang, kailangan naman ako ng mga anak ko. Yung walang nalaman na kailangan ka. Oo. Bagay, ganyan din ako. Kung hindi pa... Iniwan ko yung mga anak ko. yung bunso ko noon, 5 years old. Medyo may na. Ngayon, 28, 25 na siya. Yung anak ko, iniwan ko na. Ano pa lang, 8 months. Ay, mas maliit pa sa'yo. 8 months. Iniwan ko. Hindi ka pa niya kilala. Tapos, pinalagaan ko, nung pagpunta ko rito, 8 months din yung Yung bata. Ay, parang anak mo? Oo. Sabi ng mga anak ko, alagaan ko na daw yung mga apo ko. Ending, magiging kapag-alaga ko pa ng mga apo. Mas matagal na daw akong tumira dito sa mga hindi ko anak kaysa sa mga apo ko. Yan ang sabi, kaya uwi na lang ako. Pero nung bago mapunta rito, naman ako, nag-Saudi Arabia naman ako. Tapos, 6 years ako dito. Ako wala. Nung namatay ng asawa ko, saka ko naisipan mag-abroad. 2023 namatay, pumasok ako dito, 2010. Kung hindi pa ako hirap noon, hindi ko pa naisipan. Manday. Dadaan pala tayo dito sa Manday Road. Ang ganda, linis ng Singapore. Tingnan niyo sa kabila. Yan. Malapit na tayo ng Woodlands Interchange.
dati. Ang alam mo, diretso na. Oo, ano kasi nung nakaraan kasi patay yung ano, yung tatay na ako. Ah, Yung nakaraan linggo lang. Tapos, mula doon sa Woodlands, pinatake ako ng bus. Papuntang pauwi na ng Bugol. Ayun. Eto na. Nakauwi naman ako. Kasi nga, 161 nga yung nasundan ko naman yung instruction nila. Oo. Tama. At tinanong ko naman yung driver kanina. Sabi niya, titigil daw sa Woodlands Interchange. Tapos, sabi niya, anong tawag dun? Hindi, nung Then, pag-uwi ko na, kasi nga patay nga yung tatay ng ako ko. Hindi nakauwi na ako. Tapos, ito nga, New Year. Sabi niya, Rona. Sabi niya gano'n. Sumakay ka sa amin din sa Woodlands. Pero sige ma'am, sabi niya gano'n. Sumakay ka na 161 ulit. Tapos, 900. Tapos baba ka sa 610. 610. Sabi ko, sige ma'am. Ayun lang, binigay sa akin instruction. Kasi yung sinakaya kong 161 from Woodlands is Poga. Akala ko yung pa rin yung bus na sasakyan ka. Ay, wala na akong baterya. Hindi na makarating sa Hindi na kayang makarating ng interchange.